andito na si Ma Fosty! Mama Fosty po sa Doki Doki Radio. Ito na ang radio show na usapan kahit walang kwenta. Ito ang Mama Mo Talk Show. Hi guys! Galit ka na ba? Kung hindi pa, kailan pa? Standby lang po sa mga naglalaro ng ML dyan. At ito ang Mama Mo Talk Show. Ito ang mama mo talk show, mama mo talk show, mama mo talk show. Ang di makinig, papaluin sa puwit. Kung ikaw ay may problema, makinig kay mama. Kung wala kang pera, makinig kay mama. Kung ikaw ay malungkot, makinig kay mama. Kung wala kang jowa, makinig kay mama. Isa kang chismosa, makinig kay mama. Kahit anong topic, walang palalampasin. Kada Sabado, Mama Mo Talk Show. Alas 9 ng gabi, Mama Mo Talk Show. Makinig online, Mama Mo Talk Show. O kaya sa FM, Mama Mo Talk Show. Mama Mo Talk Show. Mama Mo Talk Show. Mama Mo Talk Show. Dito sa Doki Doki Radio, Mama Mo Talk Show. 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 Dito sa Doki Doki Radio, Mama Mo Talk Show. Mama Mo Talk Show. Mama Mo Talk Show. Mama Mo Talk Show. Dito sa Doki Doki Radio, Talk Show. Mama Mo Talk Show. Di makinig, papaluin sa puwit. Kung ikaw ay may problema, makinig kay mama. Kung wala kang pera, makinig kay mama. Kung ikaw ay malungkot, makinig kay mama. Kung wala kang jowa, makinig kay mama. Isa kang chismosa, makinig kay mama. Kahit anong topic, palalampasin. Mama Mo Talk Show, let's live in a cafe. Mama Mo Talk Show. 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 Dito sa Doki Doki Radio. Sa puwit. Gusto po sa mga day 1 natin. Sa mga day 1 natin, magsalam sa inyo. Hindi namin kayo. So ito po yung episode 22 ng Mama Mo Talk Show. Remote broadcast mula po sa Quezon City. Mula po sa Baki, Dinel. Ay, Lele. Natataga sa akin.
band. Wala tayong pakialam sa mga call out na ano. Wala tayong pakialam sa mga call out na dinadama yung pangalan na hindi tayo kasama. Yun, kasama. Tumali ka na lang sa ano, yung mga young stunner natin. So ano ba ang topic natin for this episode 22 pagkakataon of them? So yun yung mga kailangan natin pag-usapan. Dapat pag-usapan yung mga out na walang ako-ako. So pag-usapan natin yung mga tungkol sa mga rights like the corruption. Ang value na naman yung pag-usapan. Ano ba yung pag-usapan sa Pilipinas? Ano mga kailangan natin sabihin sa loob sa si Beth, Vice President. Kasi sino pa mga nandiyan sino ba yan? Well, ano talagang kailangan pala sa issue ng flood control projects na siguro sabihin natin mga president kailangan natin ilabas yung budget pwede ba? Ilang sa bayad Mama Mo Talk Show. Ikaw man lang hawa. Kuha ka. Pagod. Kailangan ka wala. So yung ano nilalaban ko sa media. Nilalaban ko ano. Kala ko ba ang presyo ng nag-isip? Papa ang presyo ng iPhone 17. Kaya ito 10,000 na lang. Ay sa mga nakikinig sa akin sa Facebook na join kayo sa Discord. Pag-isip nyo pero pag-share na lang yun. Kaya then first thing yung broadcast natin. Ito na mangyari sa akin. Dapat sa mag-dulo dito controversial na. Siguro masasabi natin kung nag-dulo dito. 125 million na Vice President. At kaya, pakitin yung nagsimul. Kaya sa nangyari sa mga
maraming parte sa Philippines yung hinahan. So, dahil doon, nagkaroon ng policy yung na-bring up yung flood control project. Hindi nyo pa naman yung mga nakarang ko. Bakit now, parang hindi effective yung flood control project. Nakakarami. So, ang investment yun. Naglabas ng expose na bakit daw other journalists were accepting Kazakhstan is interviewing nakagawin tayo. Nakita nila ang dahil lang yung sports yung sport hindi mo talaga yung matches pa sa ito. Ay ako, point sabihin na natin yung 1 million yan, that's 40 million but of course that's one. Marami pa, diba? Ano nasasabi ninyo? 40 yung sports star, hindi yung halaga sa nanglayo yung pera. So doon lumatas yung flood control projects na nakuha ng companies sa service. Ito, nagkaroon ng pagpili na kasama dito sa anxiety ko, di ba alam nila sa ano na ayaw ko si Bato pa. Pero sa chismis wala si Lula. Okay na, okay. Ito ka nakalagis sa Pamo mo talk show kung kailan. So, ano dahil? Unang na pangalanan sa tapos among other countries, especially na pinakanatuon mo focus yung mga flood control sa Bulacan. Yung mga taga-Bulacan ko, shout out. Ayan, hindi pa kayo magagalit. Hindi pa kayo nagagalit. Yung ninakaw sa inyo kailan yun. Then pa kayo magagalit. So that trigger an nationwide focus na acceptable po. Ang important yung pagkilang taon anniversary ng declaration of action. Ang anniversary ng president ayan, naalaan siya. Pag-trigger siya, napakalawakan po. Yan, last Saturday lang, number 4. Kita naman natin na maraming tao, maraming pinaglala ito sa bubble. So, nandito yung asking sa ako ng mga workers, asking sa ako ng mga nandito yung
valid naman. Sobrang valid. Ang hindi lang talaga valid na ipaglaban ko. Yung mga nagsasabing bring tatay home daw. Kasama. Hindi kasama yun sa pinaglalaban din. Bring tatay home daw. Kasama yun. Hindi kasama yun. Siya magsalita ka na lang ako na input. Palagi, ano masasabi mo sa ninakaw na flood control projects? Awa na lang, pamigay naman din. Kung ano ba'y papamigay? 1 billion. Sa 3 million ngayon, wala man lang kami isang billion. Kasi kahit 1 million na lang. Di ba? Ang dami-dami ng pera ng gobyerno. Tapos napunta na sa mga ng question. Sa mga nag-drive, thank you sa mga pinipili sa bosses. Hindi ko kasama din yung mga nag-riot. Kasi, yung mga young sana, hindi ko kasama na nasa mga pinipili. Sila kasama sa kanya. Nasa okay, sige. So, ayan po. Sabi ni Sire, pataas daw ang sahod. Totoo. Ang sahod, mga kayo ng chest. Ayun, iba ba yan? Ayan. Tama na lang. Other issues. Kailangan talaga maging self-aware na Ay, pwede na kayo sali sa yachting. So, ito, medyo background. Aware tayo na may tingkat. So, for the purpose of around 100 pesos. Just that person who was contracts that were given for tractors. Just also found out among 5 yata pag may-ari mo na bakit sila iba't pa rin yung pangalan pero sila lang gamit nilang company that was when started business. Of course, ang laki talaga ng number na yun. Kaya pwede ka sumali, ulit ka lang sa Discord. Ano tayo? Kaya, sorry, nahiya ako. Mahiya. Andito sila Lele, andito si Tara, andito si Ay! Nisha. Ay. Ano ba sila? Ano po? Pero hindi mo ba sila? Sorry, medyo mahina ka nga sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Ako? Opo. Hindi tayo kapatid. Opo. Yung Doki Doki Radio, okay lang siya sa akin. Pero for some reason, sa audio mo, medyo mababa or mahina. Parang
topic. Pero yung sinabi na kwek-kwek, inisip ko talaga ng kwek-kwek na music. Ito ba, mas narinig ba ako? Yes. Okay na yan. Ang lag. Mas okay na to? Narinig na to. Ayun, okay. Finally. Ayan. Ayan, so ano yan yung sinasabi mo? Yung narinig ko yung kwek-kwek, parang nakuha yung attention ko. Sabi ko, wait lang, parang gusto ko yung drawing si Midi na kwek-kwek. Kasi I'm currently drawing stickers and merch for Cosmania. Ha? And ayun, natandaan ko yun, baka, parang alien stage merch for Cosmania. In a stage. Oo. Yes. Marami pa, actually. I have like 8 drawings to do pa. Wow. Bakit na ang Tapos, kamay ko? ano na, Saturday na yung Cosminia, ha? Uy, Sunday ako. May time pa. Sunday yun. May time pa, oo. So, tomorrow may ganap ka. Ay, Saturday na pala ngayon, no? Oo, Saturday na. Oo nga pala, bukas na. Bukas? Ay, Cosminia is next week pala, no? Sorry, hindi pa pala ngayon. Sabi naman sa bukas, makakatay ako bukas na. Sorry na. Sorry na. Hindi pwede. Sorry. Payag. Nakalimot ako. Ayan. So, ikaw, ano ba yung gusto mong sabihin sa gobyerno? Ano ba yung mga bagay na dapat ipaglaban natin? Kung ikaw yung nasa rally, ano yung mga gusto mong ipaglaban? Alam mo, actually may pet peeve lang ako. Like, sa mayor namin. Kasi PWD ako. Meron kami dapat subsidiary na mga perla. Hindi pa binibigay sa amin. Like, dapat months ago na. Tapos iniintay na namin ang nanay ko. And we're like still waiting for it. Ano yun? Sorry? Ay, subsidiary. Hindi pa binibigay sa inyo? Di pa may budget yon? And Yeah. you should be entitled for it. Hindi pa binibigay sa amin. Kaya napapaisip ko, saan tayo? Baka naman in-scam kayo. Wala ko sana. 6,000 pa naman yun. Di ba, jokes aside, ito yung pangit sa gobyerno, ha? There's an allotted budget. So it's not only for PWD but also for senior citizens as well. Pero, bakit kailangan pumila pa nila ng napakahaba sa gitna ng arawan para lang makuha yung subsidy na yan? Or ayuda na yan na tinatawag, di ba? Tapos, ang nagmumukha kasi is parang nagbebeg tayong mga tao para lang sa kakarampot na amount na dapat ibibigay sa atin, di ba? Yeah. Napapansin mo ba yon? You have to fill out a lot of paperworks. Kailangan mong pumila ng pagkahaba-haba sa gitna ng arawan para kang namamalimos, para lang ibigay yung pera na dapat tulong ng gobyerno. Ano yun? Diba? May pa. May trial and error. Trial siya pa para makakuha ng pera, no? Ayuda. Oo, diba? Kaya, ano to? May Squid Game ba? Squid Game Alice ba in to? Borderland. Alice in Borderland. Kailangan mag-participate ka muna sa laro bago ka And that happened during the pandemic also. Yung ayuda ng DSWD supposedly for everyone who was affected by the pandemic. Everyone was affected naman talaga, lalo na yung mga middle class kasi nawalan ng trabaho. And yet, the middle class was among those that were not given the ayuda. Kasi daw may trabaho sila. Excuse me. So, ibig sabihin pala? Ha? Pero lang punta yung trabaho, wala na. Yung iba nga wala eh. Yung iba naman affected kasi work from home sila. But some of the work from home people, hinat yung sahod nila. I heard good for some of us na nag-work from home. Pero hindi naman kinaltas yung pera. Pero affected pa rin kami ng pandemic. Hindi kami makalabas, hindi tayo makapag what do you call this, yung makapag second job, hindi tayo makapag-racket para lang kumita tayo, di ba? So bakit hindi tayo affected ng pandemic? So hinahandpick lang ng gobyerno, no? So nakakagalit. Tapos yung mga congressman, yung mga senator, yung mga contractor nakakakuha ng bilyon-bilyong piso. Diba? Ang dali-dali lang. At may mga contractor.
Diba? Sana maging nepo baby. Never lang ako, no? Sana naging nepo baby na lang tayo. I mean, Alam mo yung kasi- pangit kasi. Hindi, laki naman na privilege na kami. Nando ako doon. I'm really privileged kasi my family, hindi kami nag-struggle. Pero, yun, sana lahat tayo ng ladies. Sana lahat ng mayaman. Oo, yun nga. Sana lahat na lang mayaman. But I think kahit hindi naman maging mayaman, kahit yung mga mahihirap na lang, at least maging umangat lang. Yung just enough to get by. Sana, di ba? Yung may sapat na pera pambayad ng bills, may sapat na pera pambili ng pagkain 3 times a day. At least yun lang naman, no? Pero grabe, ang lala ng inequality sa atin sa Pinas. Yung mga pinakamahihirap, they're struggling. Di ba? A bit quiet, I'm currently finding references para lang sa drawing. Nandito ako dito. Diba? So, I think yata muted yata ako earlier. Hindi yata narinig yung boses ko. So, kung hindi narinig yung boses ko kanina, so we're talking about the corruptions that's happening in the government right now. Tumainit na issue yung flood control projects, yung mga contractors at yung rally na nangyari sa atin. Yung nationwide rally noong September 21 sa iba't ibang parts ng Pilipinas. So, most especially na gusto ko pag-usapan later on would be the rallies that happened in City of Manila or Metro Manila rather, kasi meron tayo sa EDSA, meron tayo sa EDSA, meron tayo sa Luneta, sa Recto, meron tayo sa Mindiola, where else? Saan pa ba yun may nagrally sa atin? Among other parts of the country. Diba? So, sabi ko kanina, I'd like to say thank you sa mga tumindig, sa mga sumama sa rally for standing up for what is right. So, yung mga nag-rally tungkol sa itaas yung sahod, itigil yung corruption, panagutin yung mga kurakot, ano pa ba? Yung ibaba yung presyo ng fishball. It's valid. For some people it's funny, but that's valid because I see fishball as a class symbol. So fishball is something that's supposed to be ano tawag ito? Yung fishball kasi is something na ano tawag doon? Afford ng mga may hirap lamang. So kapag tumaas yung presyo ng fishball, ano na lang kakainin ng mga mahihirap, 'di ba? So it's a class symbol, 'di ba? So buti sana kung itaas mo yung presyo ng mga luxury items, mga Louis Vuitton, yung mga yung mga luxury items sa pangmayaman lang. Sige, kung itaas yung presyo niya, walang magrereklamo dyan. Hindi kami affected dyan. Pero yung mga mahihirap, fishball, itataas yung presyo, sardinas, galunggong, pansit canton. Ito na nga lang yung mga kaya ng mga Pilipino, tapos ipagkakait pa, diba? That's too much. Diba? Tapos malalaman na lang natin, there were trillions that were wasted because of corruption. Ibinulsa ng contractors, ibinulsa ng mga congressman, ng mga senator for the flood control projects alone. So, DPWH pala yung sinisilip dito. Paano pa kaya yung ibang sangay ng gobyerno? Paano pa kaya yung DepEd? Paano pa kaya yung DSWD? Yung Bureau of Customs? Diba? Ang dami pa. Ang daming may possible corruption, 'di ba? Bureau of Customs, yan, pinakamalala dyan. BIR, daming corruption dyan. DepEd, yung mga classrooms na hindi napapagawa, binulsa pa lang pera o kaya substandard yung mga materials, 'di ba? So, we have to stand up, we have to speak out for what is right, diba? Ngayon, yung mga nakaraang hearings, ay, may nawala ba sa Discord? Join. Sino to, that rich boy? Si Justin ba to?
Hello, sino ka? That rich boy. Ano, akala ko si Justin to. Justin, ikaw ba yan? Hello? Hello. Ako to. Sabi na nga ba, Justin eh. Justin, anong masasabi mo? Sige, tanungin muna kita. Kung ikaw Ano yung yung nag-aarali, ano ang gusto mong ipaglaban? Siya! Joke lang. Oh my God! Sino Joke lang. Hindi, joke lang, wala. Ano, kung akong tatanungin, kung sino yung ipaglalaban. Ang ipaglalaban ko, yung karapatan ng mga Pilipino doon sa mga kabad ng bayan na nanakaw sa atin. Imagine bilyon ang nawawala dahil sa kanila. Trilyon, di ba? Di ba? Kung ika-computate natin ng 1 billion, 22 million isang araw, times yung population ng mga Pilipino, di lahat tayo nakaangat, di ba? Regardless kung may budget na dyan. Di ba sabi nga na ang Pilipinas ay mayaman? Di ba? Totoo. Hindi, mayaman naman talaga. Diyos ko, ang dami-dami ang pera na ibulsa ng kurakot eh. It's just that, Totoo. ang dami nga lang kurakot. Di ba? Yun lang. That's what's hindering. Kasi mayaman talaga ang Pilipinas. Like, kung makikita mo sa ibang bansa, yung ibang bansa walang mga bundok. Yung ibang bansa tulad na New Zealand, I'm not sure, New Zealand, Netherlands, wala silang access sa dagat. Dito sa, yung iba, mga snow region. Dito sa Pilipinas, andito na lahat eh. Yung bundok, yung taniman, at marami pa. Diba? Tapos, yan, isa pa yan, natural resources. Tapos, yung yaman ng Pilipinas, nabubulsa lang ng mga kusino-sinong mga politiko dyan. Diba? What's the sense of that? What happened to uplifting the Filipino life on our constitution? Diba? It's parang tinanggalan tayo ng karapatan. So, ayun, yun lang. For me, yun yung ipaglalaban ko. Ako, ang gusto kong ipaglaban talaga sa ang gusto kong ipaglaban, tanggalin yung excise tax sa gas, yung sa mga bilihin. Kasi si Ralph Recto, lagi na lang siyang nagpapadagdag ng mga tax. 'Di ba? Padagdag ng tax. Tapos malalaki yung kinukurakot sa atin bilyon-bilyon. 'Di ba? Diba? So instead na yung ikurakot na bilyon-bilyon na yan, what if ibawas na lang nila sa tax na kailangan bayaran ng Pilipino, di ba? Pwede ba yun? Totoo. Pwede yun. Sa totoo lang. Tulad ng ito, meron akong napanood sa TikTok na kaya naman sagutin ng gobyerno yung SSS contribution. Diba? It's possible. Kaya naman. Kasi kukunin sa sa contributors. Tapos ang nakakatawa pa nito, kung gusto mo inabangan yung SSS contribution mo early on, kailangan mo utangin siya. Tapos yung utang na yun may interest. So, ano yun? Funds namin yun, uutangin namin, may interest pa. Diba? Ayun nga eh. Nakakalungkot lang. Kalungkot lang. Wait lang For me, yun lang muna. Mute lang ako. So, valid na input from Justin. Diba? So, there's so much corruption going on in the Philippines na it's got me thinking, bakit hindi tayo magkaroon ng tax break? Hindi tayo magkaroon ng tax holiday? So, what do I mean by that? Pwede
bang i-override ng gobyerno or ng mga senador na hindi mo na tayo magbayad ng tax kahit sabihin na nating 3 months, 5 months, 6 months? Ilang months tayo hindi magbabayad ng tax? Pwede ba yun? Habang inaayos yung gusot sa action sa gobyerno? Pwede ba yun? PBBM? Ha? President Bongbong? Pwede po ba yun? Di ba, Misha? Pwede ba yun? Pwede ba? Lahat tayo nagbabayad ng tax. Ikaw nagbabayad ka ng tax. Sabihin na nating wala kang trabaho sa corporate world, pero lahat tayo nagbabayad ng tax indirectly. Diba? At bumibili ka, diba? No tax yan. Yes, exactly. Kahit bumili ka ng kahit ano dyan, at bumili ka lang ng tigtatres na candy, may tax yun. Diba? So, valid yung ating reklamo against the government. Lahat tayo dapat bumoses. Diba? It's not only about the flood control projects. Sabi ko nga, ang daming kailangang ipaglaban. Ang daming kailangan nating ayusin sa gobyerno. It's not just the flood control projects. Ilan pa? Meron pa tayong kailangan silipin. 'Di ba? Yung mga ginagawa sa kalsada, 'di ba? Yung mga taga saan kami siya? 'Di ba taga Manila ka? Taga Manila ka? Manila ko. Halata na mayroon something doon. 'Di ba? Okay. Manila. Napakadaming parts sa City of Manila na sobrang bahain. Diyos ko po, isang lang, bahana. Oo, di ba? It's not something that's happening only this 2025. It's a decades-long problem. Napakatagal na nitong problema na to. Pero bakit hindi pa rin maayos-ayos? Let's forget the administration, kung sino mga administration, kay Dilaw yung umupo dyan, kay Pink yung dyan, yung umupo, kay Pula yung umupo dyan, kay Green yung umupo dyan. Bakit? Let's forget that. Pero bakit kaya sa ilang taon nang nakalilipas, ilang dekada na, hindi pa rin maayos-ayos ang yung pagbaha na yan? Ang dami pa rin nadadami sa properties, ang daming namamatay, 'di ba? Ang dami sa atin ang agrabyado. Hindi lang naman ang nangyayari pa diyan, nasisira yung mga kalsada natin. 'Di ba? Nagkakabutas-butas, nagkakabitak-bitak, 'di ba? O ikaw kung sa City of Manila ka, mapapansin mo pag umuulan, bitak-bitak na yung mga kalsada, 'di ba? Yep. It's part of the problem, 'di ba? Or rather, it's one of the effects of the long-standing corruption. Nabubulsa yung pera na dapat pagpagawa ng mga kalsada na yan para tumagal siya ng ilang taon, pero hindi. Sabihin na natin ang budget na ibibigay dyan, 50 million. 10 million lang yung actual na gagastusin, the rest ibubulsa. And you know kung bakit malakas ang loob ng mga government official na gumawa ng ganitong katarantaduhan? Kasi alam nila yung batas. Alam nila kung papaano paikutin ang batas sa kanilang kamay. They have their mechanics in order for them to circumvent the system. Diba? Ano yung mga ginagawa nila? Hindi sila nagde-deposit ng pera sa sarili nilang bank account. 'Di ba? Sa ibang bank account nila pinapalagay. Or kaya, yung pera nila kinakash nila para hindi siya matrace. Kaya 'di ba meron sa hearing na sinasabi, truck or kotse-kotse ng mga pera dinideliver sa bahay. And that's what's happening. It's untraceable. Unless may trumaydors tayo, hindi malalaman na galing sa nakaw ng kaba ng bayan yung pera na yon.
ginagawa kasi it's untraceable, di ba? Yung iba dyan, kinakasino. So, I think you've heard this kung nasubaybayan mo yung hearings. Ang ginagawa daw nila, ine-exchange nila yung pera nila sa casino and then pinapalabas nila na winnings ng casino yung pera na yon, so that it's untraceable. It will show us income from the winnings of winnings nung casino. Hindi siya yung galing sa nakaw, 'di ba? Ano pa bang napapansin mo? Lulutang ako. Wait lang. So, mamaya kasi gusto ko siya pag-usapan yung tungkol sa rally, but for now, let's talk about corruption. Ay, wait lang. Medyo gusto ko lang ipahapyaw yung, kasi napansin ko kasi, compare yung Philippines and Nepal and Indonesia when it comes to handling riots or rallies rather. So magkaiba kasi yung circumstances. Yung sa Indonesia kasi, people were so fed up because sa pagkakaalam ko, nung nagpalit ng liderato yung Indonesia, yung bagong president is one of his programs or commands tatanggalin nata yung ayuda na dapat sa mga tao, pero dinagdagan yung sahod ng mga government official, di ba? Yeah, I think So yeah, that's what happened in Indonesia. So kaya people were so fed up, di ba? People were so fed up and they were able to hold their rallies. At isa pa dito sa naging trigger, nagpalala dito, yung may namatay na may pinatay yata na motorcycle delivery rider yata, parang ganon. Diba? It's like food rider but in Indonesia. So galit na galit yung mga tao kasi if the policemen were able to take the life of a civilian, paano pa kaya yung ibang tao? So nakakatakot. So they better speak up. Diba? And that's also one of the problem na nangyari nung rally sa atin no September 21. Diba? So yun. What else? Ano pa bang sasabi mo, Misha? sorry, sobrang lutang ko. Wait lang, let me think. Parang UCSP class ako. Parang UCSP class tuloy ako. Napaisip ako, wait lang, gabing-gabi na, sobrang lutang ko kayo. Yan lang. Pero sige, mag-ano muna tayo. So sige, mag-break, mag-ano tayo, music break muna tayo para makapag-isip yung ating utak natin, ha? Music break muna tayo. So patugtugin muna natin Tatsulok, susunod sa ating playlist. Tatsulok at ayun. So kung may mga request kayo, paki-message na lang sa ating Facebook at patutugtugin natin yan. So ayun na, magbabalik po ang Mama Mo Talk Show after ng ilang songs. So ito si Mama Hosty at si Misha sa ating Discord at si Justin. Babalik kami, huwag kang aalis. Ito ang Mama Mo Show. Ito ang Mama Mo Talk Show. Mama Mo Talk Show. Ayan, hello. Ayan, so nakamute pala tayo. So kung may mga kung may mga message kayo, paping na lang, pa-message na lang sa ating Facebook page na Doki Doki Radio. So asa na ba yun?
Babatiin ko, ulitin ko pala, batiin ko nga pala yung nakikinig sa atin, nag-message kasi sa atin sa Facebook page, si Ronel Menil na taga Harbor Home sa Naik, Cavite. So maraming salamat sa pakikinig at naaabot daw ng signal natin yung area nila. So thank you so much for listening. So kay Misha, kay Justin, pwede na kayo mag-join ha, ka-ere tayo. Come back alive. Hi Misha, Justin. Ayan, so, nag-join pa kayo nung rally nung 21? Ikaw Misha, As much as gusto kong sumali, hindi ako makasali kasi may prior agenda ako eh. Pero I was thankful din na wala ako dun dahil ang wild na nangyari. we heard that sa news. Ikaw Misha, nang ano ka ba? Nag-join ka ba? Taga Manila tayo. Marami akong kaibigan na sumali, pero for me, hindi ako makapunta kasi strict yung parents ko. And like, I was sick during that time. So, understood naman. I mean, we all have circumstances kung bakit hindi tayo makasali sa mga rally. But our support goes to them, di ba? We still support them in some other ways. So, may mga kakilala tayo, may mga friends tayo na sumali sa rally at tayo nakikiisa din sa sentimiento nila. Except dun sa mga nagrarally na ang sabi ay bring tatay home. Hindi tama yun. Hindi po. Hindi po yung kasama. Pero, ang nakakainis lang kasi people held that rally because may pinaglalaban tayo for the betterment of Filipino people, 'di ba? Bakit kailangan i-agenda natin nila doon yung political yung political colors, 'di ba? So it's not about being a Duterte supporter, it's not about a BBM supporter, Lenny supporter, it's not about being a Dilawan or whatever. It's about us being united in order to fight the common enemy, which is government corruption, di ba? Nakakainis lang. Kasi hinahaluan nila ng political colors eh, 'di ba? Ang dami nating pwedeng araw na pwede nating pag-usapan yung about sa political colors, but not in that medium because we are fighting for everyone, not just for a specific na politiko, 'di ba? Anyway, so yun, so for weeks talagang maraming nag-organize ng rally na supposedly for September 21. And yes, of course, it's because of the corruption that's been happening. So yung punot-dulo talaga yan is yung flood control project. So gusto nating mapanagot ang dapat mapanagot. Pero ang pangit kasi na nangyari dun sa rally na supposedly peaceful lang talaga, nahaluan ng mga geng-geng. Sorry for the term ha, pero nahaluan ng mga geng-geng, nahaluan ng mga gangs, nahaluan ng mga kung ano-ano. Naging wild sila. Meron doon yung mga nagsusunog. Diba na balitaan niyo yun? Meron mga nagsusunog ng mga over sa yung meme. Me and my dump account, me versus and my Vina. totoo. Hindi ko wala. Pero 'di ba, it's supposed to be a peaceful rally, 'di ba? Pero may mga nagtatapon ng molotov, may mga nagbabaril, may mga nagtatapon ng mga bote, nagkakasakitan, may sinunog yata na truck, 'di ba? May sinunog na motorcycle ng isang pulis, 'di ba? At merong sinunog na motel, yung Sogo. Sogo talaga. Diba? Kawawa naman yung mga nagbebembangan dun sa Sogo. Sunog lang. Imagine you use your gunshot and you're like, what the fuck? Uy, totoo lang, may kakilala talaga ako na kinuwento niya na habang nangyayari daw yung rally, naka-check-in daw sila dun sa Sogo, nagbebembangan daw talaga sila. Tapos
nagulat nga daw sila kasi nagkakagulo na nga sa labas. Nakakatawa naman. Nagbibimbangan sets, bigla may rally. Pero I think ang hirap kasi we don't have a first hand na reliable account kung ano nangyari, pero ang base sa naririnig ko, meron daw yatang pulis doon na nanakit ng bata, tapos yung pulis doon daw nagtago sa Sogo, kaya sinugod ng mga nagpoprotesta. Pero I don't know. I as much as I want to put a bad light sa mga pulis na nanakit, we can't really verify kung ano talaga nangyari unless we were there. According kasi sa mga pulis, sa mga official police reports, wala naman daw nasaktan o namatay sa kahit anong actions na ginawa ng mga pulis. 'Di ba? Ang meron lang casualty na officially na report ay isang bata, 15 years old, taga-Taguig, at sa pagkakaalam ko, napasama lang daw dun sa rally na yon. Tapos nasaksak daw ng isang may-ari ng repair shop ng ng relo. Oo, so yun lang yung naging official na death count. That's what is in the official reports. Yung bata lang daw na nasaksak daw ng isang may-ari ng watch repair shop, na pinagtatanggol lang niya naman daw yung stall niya kasi daw pumasok na daw doon yung realista, kaya nandilip daw yung paningin niya, nasaksak niya. Unfortunately, yung isa sa naging biktima niya doon yung bata na The child. yun nawawala. Pero aside from that kasi meron mga lumabas ng mga pictures sa Facebook na mga nasaksak din, may nabaril, meron pang nagsasabi na meron daw sniper daw. Ewan, may kumalat pa nga na balita nun na meron daw direction na magpaputok daw yung mga pulis. May directive na daw from, I don't know if it's from the president or from the PNP chief, na pwede daw mamaril yung pwede sa maril to like 12 midnight time. Oo daw, di ba? Yun yung narinig ko sa mga posts sa social media. But like I said, we can't really say that unless it's a verifiable truth. Kung meron talaga makapagsasabi na galing sa isang reliable source na nangyari talaga yon, di ba? Pero as much as I want to tell everyone na be careful, kumbaga mag-ingat, magtago kung kailangan magtago, gusto ko rin sabihin sa mga tao na huwag magpakalat ng fake news, kasi fake news can be easily spread lalo pat nagpapanik yung mga tao. Marami yung nag-aalala sa mga kaibigan at kamag-anak nila, and then makikita mo may nagsispread sila ng mga news na daw, na yung mga pulis daw namamaril daw and whatsoever. Meron pang sinasabi na may news blackout daw. The mainstream media wasn't reporting what's actually happening. But I don't think that's the case. Yung media kasi, yung mga mainstream media natin, ABS-CBN, GMA, Inquirer, Rappler, and the like, hindi sila magre-report ng unofficially and unofficial and unverified resources, diba? Unless they do their own research. So, let's give it to them. Wala naman sigurong itinatago ang media sa mga tao with regards to what happened dun sa rally. Ano pa ba yung mga nalaman mo tungkol dun sa rally, Misha? Sobrang mix yung sentiments na sa nalagay yung boses ko. Kasi nilagay ibang sentiments from my mutuals. Kasi like nagkagulo daw. Yung sa naman sabi wala na nangyari daw sa recto. Like, during the time I was sick. Kaya hindi ko ma-comprehend lahat nangyari. Yeah. O diba, sobrang wild, diba? I think yung mga nagrarally was supposed to go to Malacanang din, diba? They were marching towards Malacanang at siguro doon manggugulo.
I'm not saying yung mga yung mga legit na rallies pero yung mga nagra-riot, nagpaplano na pumunta ng Malacanang in order to spread chaos. Sobrang gulo yung mga Ay, eto, natandaan ko. I remember, like, kasi classmates ko pumunta. Senior high school ako, so, ayun, pumunta naman sila. Tapos, natandaan ko, there's this guy that told me, alam mo, I don't know what I was doing, but I was trying to get away from the police because I saw some two guys punching each other, so I was just like, then I looked straight ahead and walked. And it's really funny because sobrang disheveled niya. I'm like, okay, I guess you don't look suspicious at all, do you? Meron pa ang issue doon na may red tag daw. Diba? May mga experiment reports. Na yung mga sumali daw doon sa sa rally, and may mga dinetain, diba? May mga na-detain daw. Oo, may routine daw. Can't really say for sure why kasi walang official reports pero may mga ni-report naman sa TV sa mga mainstream media na may mga kinulong talaga. Pero we can't really say. May mga na-detain. Hindi naman kinulong as per se na kinasuhan, but detained. Diba? For questioning. Yung isa pala din yung diba? Yung naging isa dahil yung nadarali sa na ibaba yung presyo ng football festival. Ayun, isa yun. And it turns out PWD yata siya, no? Okay, pinag-uwi siya. It's just that. Yun nga yung sinasabi ko kanina kasi lahat ng mga tao doon may mga pinaglalaban, and for that specific guy, ang pinaglalaban niya ibaba yung presyo ng fishball. Sa iba nakakatawa, alam mo yung for in some angles nakakatawa siya, but if you look deeper, it actually reflects on the status of the masses. Kasi fishball na lang yung yung kaya bilhin ng ng mga mahihirap 'di ba? Tapos kung itataas ang presyo ng fishball, na lang kakainin ng mga mahihirap, diba? Sisettle na lang tayo sa sa mga pagpag. I'm sorry settle lang tayo sa pagpag, mag-settle tayo sa anything na unhealthy. Diba? Nakakagalit. Diba? We deserve better. We deserve better. We don't deserve People deserve better than this. Totoo naman. People deserve better than what we have. Alam mo yung sobrang bare minimum na lang sana yung hinihingi natin diba? Maayos na healthcare, mataas na sahod. Not really that high, but just enough for us to pay for our bills and have a little bit of savings. Okay na yun. O kung pinalay pakakait pa sa atin. Natandaan ko yung Yung ba mga sa tingin yung mga pinaglalaban nyo? Basta para sa akin, ang pinagay na dito ay sinasabi si Tomo, pinaglalaban niya daw, #ipinaglalaban niya sa gobyerno. Ibalik yung cheap price sa Taobao. Ano ba yun? Tama! Ay, tumaas ba? Oo. Oh my God! Yung ship price. Gusto ko na yun. Balik daw yung ship price sa kayo, ano mga pinaglalaban niyo sa buhay? Lalaban ko ay ang kabutihan ng joke lang. It sounds so morbid, pero I wish to live till I'm like 20 at least. Mas pinaglalaban ko lang is maging patas tayo sa lahat ng bagay. Although I understand naman na life isn't fair to everyone. Nakadepende talaga yan sa kakayanan, sa pagpupursigi. Pero kasi kung ang buhay ay hindi na unfair, ay hindi na fair sa
lahat ng tao, bakit padadagdagan ng ating gobyerno? Di ba? So, gawin nila ng tama ang kanilang ang kanilang trabaho. Hindi yung sila pa yung nangunguna or sila pa ang pasimuno. Sana yung, di ba gobyerno na lang sana yung sandigan natin eh. Yun na lang yung masasandalan natin, maasahan natin. Di ba? Tinawag pa natin silang representative of this country. They already failed to represent the Filipino people with their rights. Katrapan talaga tayo. Totoo. Nakakahiya Diba? pa kasi yung mata nakatutok na sa atin sa Pilipinas. Kahit ng mga taga-ibang bansa, nakafocus na sa atin. Nakakahiya. Imagine another thing na issue is regarding din sa funds ng Pilipinas ay yung 1 billion na sinugal ng SSS sa online gambling para tumubo daw. Like, imagine binabawasan ang sweldo ng mga manggagawa. Tapos isusugal lang nila for what? Profit? A very risk 50-50 profit na walang kasiguraduhan kung tutubo or malulugi? Diba? What kind of nonsense is that? Yun nga kasing nangyari sa SSS na yun. Parang pansariling interest na lang siya eh. Diverting funds probably to friends, di ba? Parang ganun. Sabi nga kasi, di ba? Yung casino is one of the instruments ng money laundering. Saan dinadala yung pera para magmukhang malinis, di ba? Yes. And that's also what's happening sa ibang mga business. Okay, let's take it ganito. Yung isang kilala nating politiko na color orange yung kulay na may-ari ng mga subdivision at maliliit na malls or mga kilalang malls. Parang kilala ko yun ha. Di ba? Kilala mo yan, di ba? Parang kilala ko yun Sa dagat ng basura. Sheesh. Kilala nyo na yun. Sino yun? I don't want to say na totoo yun ha, but haka-haka na laundry business. So, you know what laundry business is? Money laundering scheme. So, they are fronting those businesses in order to hide the fact that they are stealing money from the government. So, pinapapasok nila yung pera na ninakaw nila from the government, ipapasok nila sa mga business nila para lumabas na profit nila yon instead of income sa mga bulsa nila. Nang sa gayon, lumabas siya sa papers, legit siya. Diba? Totoo. Parang lang yun eh. Like, to give a simple example. Let's say nagnakaw ka sa bangko. Siyempre, hindi mo pwedeng gamitin yung pera at ninakaw mo. Ang pwede mong gawin is magtayo ka ng negosyo. Ngayon, let's say dun sa negosyo tinayo mo, kasi nagbebenta ka, may bumili na 50, tapos ire-report mo sa, let's say, sa COA, ire-report mo sa COA na ganyan yung benta mo, pwede mong i-edit yun na times 2 yung benta mo. Tapos pwede mong ipasok dun yung ninakaw mo. So, alam mo yun, sa report, lalabas na legal yung pera. Diba? That's so easy to do. And especially, those people na gumagawa are people in power. Paano tayo? Kung bakit ang lakas ng loob ng mga government official na gumawa ng katarantaduhan. Kasi nga, madali silang makalusot. Alam nila yung batas eh. Alam nila kung paano mag-work around eh. Diba? Alam nila yung work around. And we can't do about it. Diba? We can't really do about it. So, ako pessimistic ako sa corruption na nangyayari sa government na magkakaroon to ng resolution. I don't think magkakaroon to ng resolution. Parang I don't think so. Diba?
ilang taon, kahit sabihin na nating manalo dito si Lenny Robredo, I don't think mawawala yung corruption na yan. Mababawasan Hindi. siguro, pero Mababawasan hindi siya mawawala. Oo. Hindi siya mawawala kasi nga naka-embed na siya sa sa isip natin. Kahit tayo mga ordinary citizens, may mga corruption tayong ginagawa eh. Yung tipong hindi tayo nagbabayad ng tama, kulang yung sinusukli, nagsisinungaling tayo. That's already part of corruption. Diba? That's We all have that, diba? We all have that white lies na ginagawa natin na might cause kumbaga, paglaki natin, pwedeng maging ugat siya ng corruption kapag naluklok ka sa gobyerno. Diba? So, I think if we want to curb corruption, we need to start with ourselves. We need to cleanse ourselves. We need to cleanse Tama. ourselves. Diba? How do we do so? Siguro dapat tayong halimbawa sa pila, iwasan nating sumingit. Ganon. Pagdating sa pag-declare ng halimbawa sukli, sa tindahan na lang, sabihin na nating nasuklian tayo ng sobra. Siguro, not siguro, but we have to maging honest tayo na sobra yung naisukli sa atin. Ibalik natin yung sobra. Diba? So that yung culture natin ma-reshape siya. Speaking about sukli, nervous ako every nag-bibigyan akong sukli. So, hindi ko talaga nakakant kasi nagbaliw ako sa math. I know it's so dumb, pero basic ko na. Every time na nag-aano sa akin ng sukli, parang tinitignan ko na sa ko sana tama yung binigay sa akin. Pero you have to ha, kaya nga 'di ba sabi, bilangin muna ang sukli bago umalis. At doon dapat mismo para at least may accountability pa rin yung tindero-tindera na itama yung sukli bago ka pa man umalis, 'di ba? So let's have that. Let's have that accountability. Tapos alam mo, 'di ba? Ako what I want or what I'm optimistic about is siguro naman let's say 20 years from now pag yung mga Gen Z natin naging government official na, sana naman marunong ng mag-handle ng government position. Marunong na sila maging honest. Sana. 'Di ba? Sabi ko nga, okay lang naman kumurakot eh. Basta yung konti lang. Sige, sabi ko nga, pagbigyan ko 50k, 100k, ibulsa. Okay lang yun. Sige, okay lang. Sa buong termino mo, 100k, okay lang. Kahit Mayor Vico, masama. narinig mo? Mayor Vico ha, baka naman mangurakot ka naman, pamalit naman sa cellphone mo. Kahit magka-iPhone 17, 1TB ka, hindi kami magagalit. Diba? Yung mo na sarili mo ng iPhone, please, Diyos ko po. Diba si Mayor Vico, Android pa yung cellphone, parang Vivo pa nga yata yun, di ba? Oo, niloloko nyo pa siya. Walang 0.5. Walang 0.5. Mga mura-mura. Baka nga second hand pa yung cellphone na yun. Ano ba? Di ba okay lang, sige, kumarakot kayo ng mga milyon, ng 100,000, ganyan. Pero wag naman, Diyos ko, bilyon-bilyon. Alula ba? Alam mo ba yung nalaman ko na billion to trillion, yun lang yung time like nanakit yung utak ko sa pera. Like, yes, everyone needs money, pero nakakalula. Like, grabe ang nawala sa atin. Diba? No one needs Kadami billions. ang kailangan mong pera, di ba? Sabihin na natin, okay, let's compute. Sabihin na natin ang bahay dito sa Metro Manila, yung magiging komportable ka talaga at ang buong pamilya mo, kahit sabihin na natin, 12 million. okay, sagad na natin, 30 million, ganun. 30 Yes. million for one house. Kasama na dun yung property tax, kasama na dun yung mga gamit, di ba? 30 million, kasama yung mga gamit. Yes, okay. Kuryente, sabihin na natin yung kuryente 20k. Sige, kasi magastos sa aircon. Tubig, sabihin na natin yung tubig 3,000.
'di ba? Tapos internet, sabihin natin kano ba pinakamali internet sa atin ngayon? 10,000? Parang ganon? Yung Starlink? Hindi, not Starlink. Yung pinakamahal na wired lang na internet. Siguro yung mga 100 6K. gigabyte, mga ganun. Mga 6K. O sabi natin, mga 6K. Diba, that's already enough. Diba? Marangya na Ay, yung 3K nga, it's already good for Wi-Fi eh. Diba, totoo, makakapag-bolt ka na doon. Ano? May ano? Makakapag-bolt ka na doon. Makakapag-Pinay flex ka na doon. Imagine, no? You only need Makakapag-ganito ka na, oh. million. Ano yan? Ay, mahina pa. Narinig mo? Hindi eh. Ano to? Narinig mo? Grabe talaga. Narinig mo? Hoy, gago! Ba't alam Gagi! Wala na akong marinig dito. Di mo narinig? Huwag mo na parinigin sa akin. Wag na parinig. Pero, di ba? Imagine mo, ganun kalala. Aha. So, compute mo lang. Sabi na nating 50 million pinakasagad na yon na gagastusin mo. Diba? That's already enough. Like, kung sabi na natin kayo mag-asawa, may trabaho pa kayo. Diba? That's already more than enough. Gano'ng karami? Diba? Ang kailangan mong pera? Bakit kailangan mo kumubra ng bilyon-bilyon? Para ba i-fund yung lifestyle ng mga nepo babies? Diba? Nakakalula. Diyos ko. Sino pa yung mga nepo baby natin dyan na influencer? Si Yung yung anak Kiko ni Balzaga. Si Claudine ko ba yon? Yung anak ni Zaldico? Diba? Nakakalula, Diyos ko. Yun nga eh. So nagtatrabaho tayo para lang sa mga nepo babies? Ay nako. Sheesh! Tana all. Hindi ako informed na ako pala ay isang aliped. Just, Alam mo sa tingin ninyo, kayo, gusto ko tanungin, sa tingin nyo ba, may chance pa ba na mabago ang state ng government natin when it comes to corruption? well, for me, after a lot of years na dumaan, only a miracle could change it. Kasi, every year, every term Ng palala. ng president, lumalala ng lumala. Especially, yung utang ng Pilipinas. Totoo. Tumaas. Imagine we're already back at the billions. Ngayon, naging trillion yung utang ng Pilipinas. Like, wow! Grabe. Imagine mo utang tayo ng utang para sana sa mga infrastructure projects natin. Tapos napupunta lang sa mga nepo babies. Diba? Like, dami kong girl. Dami ang girl. Okay. Nakakainis. Imagine mo ilang taon na ako nagtatrabaho, ilang taon na ako nagbabayad ng tax. Feeling ko more than 1 million na yung tax na nabayad ko. Tapos diba? Pang sports car lang ng mga diskaya. Oh my God. Nakakalungkot. Ay, Okay sana kung sige na nga, batuhin ko na nga yung kapitbahay namin. sige, pakibato, dali. Oo. Hindi ko pwede. Baka mamaya isipin nila kung sino yung kapitbahay namin babatuhin ko. Kilala ko yon. Tama. Friend mo pa sa FB. Hoy. Ay nako.
masasabi niyo tungkol sa rally na nangyari ng Sabado? Yung ito kasi updated kasi ako with the morning happenings, Okay. like morning to afternoon. Ang During that day. nandun yung message, andun yung symbolism, lalo na yung bandera ng Pilipinas na may nakakabit na buhaya. Nandun eh. Papyawan kita. Natatawa talaga ako yung may nagbagayway nung flag ng One Piece. Ay, oo. Pero Yung mga matatanda na hindi nila alam kung ano ibig sabihin nun. yun nga eh. Dahil naman skull pa yung nakalagay doon, Diyos ko. Di ba, Skal? Akala nila, ano pa yun? Yung gang? Flag daw ng gang? We were like, okay, gang ba yan? Gang. Geng. Hindi. Yung bandera ng mga youngstana. Alam nyo, ngayon ko lang talaga na rinig yung stana na yan. Napa-search pa ako dyan eh. Kung ano ka sa classmate ko yan, habang mag-research ka din. Ano yung mga youngstana na yan? Mga day one. Pasok mga ka-day one. God. Ano yung mga youngstana na yan? Kara, ikaw, May send ko kay Kara yung binigay na vocabulary sa akin. Oh my God. may shinare siya na vocabulary eh. Ay, baka ito din yun. Wait lang. Baka yun. Teka, check ko nga. Sa Facebook ko niya siya Hindi, share ko din sa'yo, Misha. Sige. Go po. I'm being taught new slang. Nagulat din ako na may ganito eh. What is this? Youngstana vocabulary, ang haba naman. Kosa, kakosa, ya, kuya, oma, amo, chin, gang, flar, parla may L, esos, asset, lespo, pulis, kasi, tol, idol, magsala, Ba't man lang? man lang. Ano itong vocabulary na to? Is this required para maging youngster na kailangan i-memorize? Kailangan alam yung vocabulary. Okay lang. Pero sa kaibigan ko. Ano ba yung sinasabi? Ano pa yung sinasabi ko kanina, Justin, about sa updated ka from morning to afternoon? Ah, yes, yun. Buti may naalala ko kasi iniisip ko na yung sinabi ko eh. Ayun nga, updated ako. Ang ganda lang nung morning part at saka afternoon kasi andun eh. Binibigay nila yung pinaglalaban ng taong bayan eh. Ayan, nandiyan sila Vice, yung Ben and Ben. Andyan, ang dami eh. Ang daming tao eh. Doon mo makikita na gising na, mulat na ang mga mata ng Pilipino. Ang ganda lang, lalo na na-touch ako dun sa kanta ng Ben and Ben na kapangyarihan. Like, grabe. Maybe we can cue that sa song. Sure, contact mo, Kapangyarihan by Ben and Ben. Ang ganda nun eh. Like, yung first line pa lang na akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo. Oo. Team song yun ang kanta ko lang araw. Diba? Ang ganda. Ang ganda lang. Like, makikita mo talaga na nasasaktan ang pamamayang Pilipino dahil sa mga nalalaman nila. Diba? The government is slowly improving, pero hopefully they can keep that up. Andyan na ang ating mga butihing senador,
na sana gampanan nila ang kanilang trabaho. No? Hindi yung sa kanila pa nagmumula. Ayoko. Yung research group namin for music, actually, pinicture nila yung mga songs na sa rally, which, nagulat ako kasi I was like, ang bilis niyo ma-update. The hell? Also, Diba? ang galing. Oo, ang ganda talaga ng ano nila, presentation nila. Super appreciate ko yun. Tapos isa pang kanta na kinagustuhan ko, yung Bagani. Sige, ano yun? Oo. Yun yung kanta ng about sa ating lahi. Wait lang. Ano bang nun? Yung sinisimbolize ng kanta na yun, yung pride natin bilang mga lahing Pilipino. Ayo'y matatapang. Kung kumanta niyo si Bagani ang Bagani. Hoy, iba yun. Iba yun. Yun yan. Parang iba yun. Hindi siya yung kumanta nun. Diyos ko. Ano title nun? Ang kumanta Bagani by Roel Rostata. Kapangyarihan kasi hindi ko madaw. Alam mo kasi yung kapangyarihan kasi ng Ben and Ben, diba? Team song kasi siya ng Pulang araw. Pulang Araw, and it was pertaining to the Japanese occupation. So it's also it's also or it can be interpreted as a song against the government. Totoo. Kasi like nung Japanese ninanakawan din tayo ng sarili nating karapatan, ng resources natin ng Japan, di ba? It's like, alam mo yun, dahil malaya na tayo sa era na yun, like, parang tayong gumagawa na sa sarili natin, lalo yung gobyerno natin. Nakakatawa. Diba? Try ko i-download yun, hindi ko siya ma-download. I like how immediately after you guys send me the Young Stunner thing, yung artist meter ko nakalagay yung slang na yun si Sibuya sa post na yun, like, ano ba yan, the timing? Ma-timing talaga. Sana? Iinuman ko. Sana na kami Mga youngsta na pala to Oh my God. Ano to pag-artist? Hindi na N. Yung sana na. Diyos ko, mga youngsta na. Asta! You trippin'! Ang cringe. Pero you trippin'! Oh my God. Yung tapilok. Tapilok. Iba yun! Ano ba yan? Yung FP, naiisip ko talaga Fairview. Terraces. Oo nga. Fairview. The place where I cannot go. Diyos ko po. Never again to Fairview. Charot. Hindi pa ako nakapunta Tapos pag nakaitim na ako. Nakapunta na ako sa Diyos ko ng Fairview. I mean, to be fair, Fairview. 1 hours and 2 hours lang siya sa akin. But I don't know why, nakatakot lang lang sa QC. Ano? Nakatakot lang sa QC, I don't know. Baka maligaw ako. Pag kanina nga pumunta ka na may catering service kami, maligaw ako. Bakit? I don't know either. You had maps on kasi we didn't know we didn't know where we were going. So, I was like, okay, yes, matulog na lang ako. Yes, natulog na lang. Instead na Tulog ko na lang pero matulog. Ano pa yung So, mga what tungkol sa rally na naalala niyo?
ano, Batman. Ayun kasi ba? Kasi pa, Ay, oo, Diyos ko, yun nga yung stoplight na sinira. Pakinam yan. Eh, pero ba? Yun nga, may mga ano kasi, may mga napasama kasi na mga genge. Diba? Kaya, ayun. Sila na ngayon mga stoplight dito sa Manila. Kaya algo pa. Diba? Tagal mag-stoplight ng kami. kapag-lang doon yung ginawang. At ito, for me, kung ang yung buga plastic alam niyo ba yun? Alin? Sarali. Ano na? Yung Numero, Justin? Bago na hold up yung kaibigan ko. yung ano, pinaka nakakatawang part sa rally. Hindi na. Oo. Yung pinaka nakakatawa sa rally, yung bumaba si Jesus. Oo, nakita ko yun, di ba? Ayun ka. Grabe. Sobra na ang kakurapan ng Pilipinas. Hindi na kinaya ni Jesus. Di ba? Hindi na kaya. Bumaba na siya talaga mag-isa. Yun yung sinabi mong ano? Na-hold up? Ano yun? Yeah, yung kaibigan ko na hold up siya. Pero hindi naman siya Ngayon lang? nasab. Like, a few hours ago ngayon lang siya nabigyan ng update sa amin. Sabi ko, putang ina, ano nangyari? Kasi close friend siya ng tita ko, kaya, no, taga-NU siya. Tapos, I think, wala, check ko kung saan area. Talaga siya. Update siya eh. Di Manila to daw. Mga 80 bakla na to? Sige, ano mga last words ninyo, Misha? Ikaw, Misha, ano last words mo? Anong, ilabas mo yung galit mo? Anong galit ang gusto mong ilabas sa gobyernong to? Wala, akin na yung PWD benefits ko. Pero yun talaga yung iniisip ko ngayon kasi gusto ko rin ng pera. Sa bagay, kailangan mo din kasi yun eh. Yeah, I want money na. Gusto ko na mag-Cosmania. Ikaw, Justin, Ano yun? anong gusto mong ilabas na saloobin sa gobyerno? Sa loobin ko? Oh my God. Sa labasin. Salamat. Sa labasin? Hindi. May genuine message lang to our honorable government, no? Gets ko yung nangyayari. Ang sakit lang ang sakit lang sa pakiramdam kasi ang daming mahihirap dito sa bansang to. Ang daming bata, ang daming mamamayan na hindi nakakakain, walang sapat na nutrisyon, walang kakayanan, even sa pagpasok sa paaralan. Sana man lang sa gobyerno natin, ayusin nyo. Di yung hinahayaan nyo masatisfy ang pang sarili nyong pang sarili nyo. Pero nandiyan kayo sa posisyon, nilagay namin kayo sa posisyon para maglingkod sa mamayan ng Pilipino. Anong posisyon ba? Missionary ba? Hoy! Iba yan! Ay, iba yan. Sorry. Iba yun. Posisyon cowboy. Joke lang. Malala. Malaya kayo. Ayun, yun lang. Ayusin lang nila. No? Willing kami makipagtulungan. Wag lang nila gaganyanin ng mga Pilipino. Ano masasabi mo sa gobyerno? So ba nila dito? Hoy! Hoy, gagi ka! You know, this feeling in the noise.
scenario happened to me. Okay, ano masasabi niyo tungkol sa movie? Ang ina mo, bigay sila libreng pagkain. Gutom na ako. Only Dokito Burger. Ang inang Dokito Burger. Omo. Yung kasama nyo dyan na Dokito Burger na may allergy sa manok. Ang masasabi ko lang sa corruption, bigyan nyo naman din kami. Pa, Tama! Meow, 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 meow. Kilala ba yun? Kasi to, Bye-bye. ba yun? Yung Bye-bye, Dokito Burger? crocodile. Sinali ba yun? Bye-bye, crocodile. Oh. Gagi, nasa sleeping quarters si Lele. Oh my God. Ano sleeping quarters? Nandito kami sa bahay ni Lele. Ay, may ba? Wait? Oo! Ay, Lele. Basta na yung load. Sa sleeping quarters ka. Sige. Wala kami sa sleeping quarters. So, about sa Dokito Burger. May balak ako. Ano na? May balak ako daw yung buong ng Dokito Burger sa debut. Ano? May balak ako ilagay sa catering ko yung isang tub ng Dokito Burger para lang masatisfy yung mga cravings sa mga cosplayers. Parang universal cravings na kasi yun. Ano yun? Sorry? Sabi ko, what if magdala ako ng isang tub ng Dokito Burger sa debut ko? Isang ano? Isang tub ng Dokito Burger. Ay, magustuhan niya ni Kara. Oo, sinabihan ko na siya beforehand. Kasi gagawin ko Isang talaga. ano daw, isang top daw ng Dokito Burger. Sana Pet yan, all. pet. Ano sana all? Di ba? Ayan. Ano ka invited yun? Ayan. Ano sana all? Dito sana all. O sige. Anyway, salamat sa pag-join ha, Misha, Justine, sa ating episode 22 at ang first remote broadcast ng Mama Mo Talk Show. So, thank you so much. Magpa-plug pa kayo ng mga socials ninyo. Syempre. So, you guys can check, wait, before mine, you guys can check out yung mga socials nila Carolee from TikTok, Tomo, AI, or si Tomo. You guys can check 7-Eleven, singing Lele. Then of course, you guys can check me out, which is Justin Marcus Man sa Facebook yan. O, Misha, may mapaplug ka ba? Hinahanapin yung account ko. You guys can may plug ako para kay Michelle. You guys can support Decadent Memories and Core Events. Yeah, tama. I-support niya kami. Ayun. Ayun yung support ko sa actual account ko. Pero pwede nyo i-plug. Ano bang Facebook niyan? Yun nga, Decadent na ko event. Decadent Events and Core Events. Andyan yan. You guys can look it up. You guys can participate to our giveaways and Decadent syempre, the Events and Core Decadent Events. Memory Hanapin po. nyo lang siya sa Facebook. Ano? Decadent Memory. Decadent Memory. So, yun yung pangalan sa Facebook. Tapos, Core Events, paki-like po sa Facebook. So, yun yung mga socials nila na nag-organize, no? Ng mga events. Yes. Na kami po sa ganyan. Hindi na po kayo nakaalis. Basta, always Sige, remember, so clean, so good. Oh my God. Tama. Pero wag sugudin. Tama. So clean, so good, pero don't make so good. Tama. Ayan, i-plug ko na rin ang Facebook page ng Doki Doki Radio. So, that's 3 words, Doki space radio. Hanapin nyo lang sa Facebook. Paki-like and share na rin ang ating page ng ating Facebook. Ang Facebook page ng ating radio station. So, again, thank you so much kay Justine, kay Misha, at sa mga listeners natin, both online and on air ng ating Mama Mo Talk Show. So, this has been episode 22 of Mama Mo Talk Show entitled Magnanakaw ang Pota. Sa mga galit na galit sa mga gobyerno, ito ang mga issue na kailangan maging aware tayo. Ito ang mga issue na kailangan pagtuunan ng pansin. Wala tayong pakialam sa mga ibang issue, ito lang.
So, again, thank you so much sa mga nakinig. Once again, this is Mama Fosty, ang DJ dito sa Mama Mo Talk Show. Ang mama mo na papa rin. Charot. At again, this is Doki Doki Radio, mapapakinggan sa dokidokiradio.net, online, and sa 101.7 sa parte ng Naik Cavite. Again, sa pagsusunod na episode ng Mama Mo Talk Show, please do check our Facebook page for the updates at pag-iisipan natin kung anong content ng episode 23. So again, this is Mama Fosty saying goodbye, 11:11 na. Sana matupad ang mga wish ninyo. Sana sana matupad yung wish ni Cara David, yung mamatay na yung mga kurakot. 11:11 na. Ayan, so papaalam na tayo. Thank you so much. Arigato, paalam.